Inalerto na ang mga overseas Filipino workers, mga paliparan at iba pang posibleng maapektuhan ng coronavirus. Pero ano nga ba itong coronavirus na ito at gaano ito kabagsik? Malalaman natin yan kay Dr. Ramoncito Yambao, isang infectious disease specialist. Magandang hapon po, Dr. Yambao. Good afternoon also. Una-una po, pwede po ba ninyo i-explain sa mga manonood kung ano po itong coronavirus na ito? Ang coronavirus is an RNA virus. It's an RNA virus causing common cold and upper respiratory tract infection. Hello, Dr. Yes, hello, good afternoon. Yes, Dr. Tayan. Ano po yung mga source na pinagmumulan nitong coronavirus na to? I mean, saan po siya makukuha? And gaano po siya ka-contagious? Usually nakukuha to or transmitted by respiratory tract secretion through close contact with a person. Ibig sabihin, kung merong respiratory tract infection yung isang tao, pwede niya ma-transmit yun sa iba through sneezing. Ano po ba yung mga symptoms ng tinatawag ng coronavirus na ito? Usually, ang mga symptoms niya is parang example, isang common cold, mag-start sa fever, running nose, may konting ubo, yun. Saan po ba unang naiulat yung case ng coronavirus na kumalat? Kaya po tayo lahat nag-prepare po para dito. Ito kasi is naulat nitong September 25, naglabas ang WHO ng interim guidelines na ina-aware ang lahat na nagkakaroon ng 2 kaso ng coronavirus sa Saudi Arabia at saka sa Qatar. Pero under investigation pa rin ito ng WHO. Ano po ba yung difference nitong bagong coronavirus nito sa previous na coronavirus na na-report po in the past? Yung dati kasi, ang sabi sa WHO ngayon, pinag-aaralan pa nila kung itong bagong coronavirus ay may pagkakaiba doon sa dating coronavirus na nag-cause ng SARS. No? Ang tawag nila ngayon dito sa coronavirus na bago is Novel Coronavirus 2012. Dr. Yambao, gaano po ba ka-serious ang threat ng coronavirus nito sa sa ating bayan, sa mga kababayan po natin? Siyempre, kung hindi natin mapuprotektahan, wala tayong gagawing prevention, pwedeng kumalat po sa iba. Opo. Kailangan lang siguro is awareness at saka pag-iingat sa buo. Opo. Are there any other preventive measures that you can recommend to our viewers po, Dr. So, Yambao? ang mga preventive measures natin is palagi tayong maghuhugas ng kamay o frequent hand hygiene. Tapos kung mag-uubo tayo, pwede nating takpan ng ating bibig at saka ilong kung nagkakaroon tayo ng pag-uubo o pagsisipon, lalo na yung pakikipag-usap sa kaharap natin. Maraming salamat po, Dr. Ramoncito Yambao.